Good morning guys! Happy Saturday! Saturday na. So, magluluto tayo ng maaga para sa lunch natin. Kasi umuwi yung anak ko galing sa work. Kasi umuwi siya sa galing sa trabaho weekly. Staying siya sa Makati. So, ang ating iluluto ay, syempre gusto niya yung luto na lutong bahay. Kasi nga, alam niyo na. Kasi nga dahil sa pinagtutuluyan niya, puro delata, puro mga order lang. Yun yung mga niluluto niya, yung mga in-order niya, kinakain niya. So ngayon, ang sabi niya, gusto niya makatikim ng lutong bahay naman. So ngayon, ang iluluto natin is sinigang na spare ribs. Para kahit papano, medyo masarap yung kain ng anak ko dahil hindi siya order online at hindi mga delata. Samahan niyo na ako ha guys. Thank you. So ito yung spare ribs. Palalambutin natin ha guys. Palalambutin natin. Gamitan natin yung pressure cooker para mabilis lang yung pagluluto. Ayun. So habang pinapalambot natin, ayun, sa pressure cooker, yung spare ribs, maghihiwa na tayo ng mga ingredients niya. Samahan niyo ako guys. Alam niyo ba guys, hindi lahat ng gulay sa sinigang ay inilalagay ko. Hindi lahat naman kasi yun kinakain namin at hindi kinakain ng mga anak ko. So yung mga nanditong gulay na binili ko, yun lang yung halos nakakain. Kaya yun lang yung ilalagay ko. Ilalagay itong talong, labanos, tsaka okra. Hindi ako nakabili ng okra kasi siya. Yung nabili ko kagabi, hindi na siya maganda. So, unahin natin hiwain tong talong. Ayan. So, ito na. Ito na yung talong. Lagyan natin. Hugasan muna natin to. Baka marumi. So, ito. And then, ito namang labanos. Lagyan natin yung peeler. Ayan. Maliit na labanos lang ang nilalagay ko kasi katulad nga na sinasabi ko, hindi mahilig kumain ng mga vegetables dito. Ako lang din ang kumakain dito ng mga gulay. Hindi lahat ng gulay kasi kinakain nila. Lalo na yung bunso kong anak. Sa totoo lang yung bunso kong anak, nagsisinigang ako pero yung sabaw lang ang inuulam niya. Ganun siya kapili. Hindi siya kumakain ng nagluluto ako ng mga kare, paksiw na pata, nilaga, pero sabaw lang ang kinukuha niya or sarsa. Hindi ko alam kung bakit yun lang ang gusto niyang kainin. Mas gusto niya yung mga fried lang. Mas gusto niya pa magprito na itlog, hotdog, Shanghai, ayan. Pero ang alam ng ulam namin, masarap. Halimbawa, kare-kare. Pero yung bunso kong lalaki, hindi siya nakain ng kare-kare. Yung sarsa ang kinukuha niya. Yun lang. Pero yung mga pork steak, pork chop, yung mga ganyan, kinakain niya. Sunod yung sibuyas. Para pagkulo, ilalagay na natin itong mga to.
Pag kumukulo na, saka ko siya nilalagay. Hugasan muna natin yung mga kamatis, tapos sibuyas. Alam niyo ba guys, ang mahal-mahal ng kamatis ng mga gulay ngayon. Sa totoo lang, ang 1/4 na kamatis, bumili ako, 70 pesos. Diba, 1/4 lang yun. Ganito kalalaki rin ba kayo maglagay ng kamatis, maghiwa? Ako ganito kalalaki. Iba-iba naman kasi yung klase ng pagluluto natin at yung paghihiwa natin sa mga ingredients sa mga niluluto natin. Pero yung ganito yung ginagawa ko, ito yung alam ko talaga na ano lang. Iba-ibang klase tayo, diba? So, ito yung akin. Ito yung klase ng pamamaraan ko or procedure ko. Kaya kung medyo iba sa inyo, pasensya na lang kayo. Ayan. Ito sa sili, malmahal. Gasan ko muna. So, ayan na. Diba? Ngayon, ito namang kangkong. Ay, ayan na. Tumalon na. Buhay pa. Ayan, itong kangkong. Kagabi ko pa kasi ito binili, kaya parang mintas nilagay ko sa ref ba. Ayan. Hindi lahat nilalagay ko sa kangkong, yung mga tangkay-tangkay, hindi lahat. Inaalis ko rin. Yung matitigas bang part. Tapos bababad ko sa tubig. Hugasan ko muna maigi, tapos binababad ko rin sa tubig. Para kung may mga dumi-dumi, may lulutang na dumi, may iwan pa rin kahit nahugasan na. So, hindi lahat sasama natin. May mga bulok-bulok, alisin natin.
So, ayan, ito na yung ano, okay na to. Tapon na natin yung iba. Hugasan natin to ngayon. Hugasan muna natin. So, ayan, tapos na natin siya hugasan. Tapos na natin hugasan. Tapos, binabarang ko rin ng tubig para kung may dumi pa, papunta sa ilalim, hindi masama sa pagluluto. So, hintayin lang natin siya kasi hinihintay ko pang kumulo at lumambot yung ating spare ribs. So, habang hinihintay natin yan na lumambot, yung spare ribs natin, at yung mga gulay natin, ilalagay natin, maya-maya siguro mga 30 minutes para talagang lumambot siya ng malambot. Samahan nyo pa rin ako guys ha. Thank you. So, ayun guys. So, habang hinihintay nating maluto or kumulo yung ating spare ribs na pinalalambot, maglinis muna tayo. Tumulong tayong maglinis doon sa may resort. Kasi ngayong araw, meron tayong renti. Merong birthday event mamayang hapon. So, tutulungan ko muna sila. Samahan niyo pa rin ako guys ha.
So, eto ngayon guys, kumukulo na siya. Medyo lumambot na. Lalagay na natin ngayon muna yung kamatis at sibuyas. So, after natin ilagay yung kamatis at sibuyas, pakuluin natin ulit. Ayan, habang nakulo siya, inaantay natin kumulo. Gawin muna natin yung iba pang gagawin sa bahay. Hintayin lang natin siya muna kumulo. Pag kumulo na siya, saka ko ilalagay yung ibang gulay. So, ayan, kumukulo na po siya. Nailagay ko na yung kamatis at sibuyas, diba? Lagyan na muna natin yung ibang gulay. Ilagay natin yung labanos. Ilagay din natin itong talong. Siyempre, ilagay na rin natin itong mga sili. Tapos, pagkalagay natin, ilagay na rin natin itong sinigang mix. Isang malaki ang ilalagay ko. Pag kulang pa, lalagay ko pa ng isang maliit. Kasi gusto dito sa bahay namin, yung medyo maasim talaga na sinigang. Ayaw nyo sila ng sinigang na walang asim. Gusto nila yung talagang maasim. Ayan. So, ayan. Habang hihintay natin yan na kumulo. Papakuluin ulit natin. Kaya ilagay na natin yung sinigang mix. Tapos, lagyan natin siya ng asin. Siyempre, lagyan natin ng asin. Sana yung asin. Lagyan natin siya ng asin. Konti lang muna. Bahing ako ng bahing. Na-allergy naman ako basta ganun. Ayan. So, nalagyan na natin ng asin. Lagyan na natin siya, di ba? Titikman muna natin yun kung ano. Ayan. Tikman natin siya. Nilagay ko na isang malaki, kulang pa rin sa asin. Gusto ng anak ko kasi, mga anak ko maasin. Tapos, lagyan pa rin natin ng konti asin matabang. Ayan. Ayan. So, dadagdagan natin ito ng kalahating paasin pa. Ito, tikman natin ulit. Ayun, asin talaga ang kulang. Ayun. Lalagay pa natin yung kalahati nito. So, titikman ulit natin. Hindi pa rin ako naasiman. Lagyan na natin lahat.
So, bali dalawang ganito na malaki ang nilagay ko. Nice. Okay na, asim. Ganitong asim talaga kasi gusto ng mga anak ko. Masarap to, may sausawan na patis at sili. So, hintayin natin siyang kumulo, saka natin lalagay yung kangkong. Takpan ko ulit ha. Hintayin natin ulit siyang kumulo, tapos saka natin lalagay yung kangkong. Kulo niya, lalagay natin si kangkong, saka natin papatayin kasi yung kangkong naman, maluluto na yan. Sa mainit na kumukulo ng sabaw. Pinapatay ko na agad yun kasi ayoko naman ng gulay masyadong, alam mo yun, labog na labog. Gusto ko sa gulay yung medyo ano pa talaga. Tama lang yung ano, hindi siya yung, alam mo yung gulay na luto. Masarap yung hindi masyado. Yung light lang pagkakaluto. Hintayin natin kumulo, pagkatapos ilalagay na natin yung kangkong. So, ayun guys, kumukulo na. Ayan. Kumukulo na yung ating sinigang. Ilalagay na natin yung kangkong. Matagal ka pa ba dyan? Ayan. Lalagay na natin yung kangkong. So, ito, nilagay ko na yung kangkong. Papatayin ko na to. Kasi maluluto na rin naman yung kangkong sa init at kulo ng sabaw na yan. Natikman ko na rin to. Sobrang asim. Yung asim na gusto ng pamilya ko. Suabe. Suabe ang lasa. Yan. Ayan siya. Diba? Yan na. Pakulo na yan. Sinigang na spare ribs. Sarap. Sinigang na spare ribs. So, papatayin na natin yung kalan. Ayan. So, ayan na guys. Luto na ating sinigang na spare ribs para sa pananghalian ng aking pamilya. So guys, yun na lang muna ngayon. Thank you for watching. At please, subscribe. Thank you po. God bless us all.